Okay mga ka-59, so ito naman may comment naman tayo dito, no, galing kay Jimar Enriquez Paharon. Pa-shoutout, sure, shoutout po sa iyo Jimar Enriquez Paharon, no, kapatid, brother, ka-59. Tama naman sinasabi mo, dati rin ako sa mga bangko, armored team leader din ako ngayon. Naging team leader din pa din ako dito sa ospital. Lamang talaga ang may training, kagaya sa mga bangko, security, advanced training na po. Pagpatuloy mo lang yung content mo para malagdagan ang kaalaman ng ibang ka-59 natin. Ayan, maraming salamat sa iyo, no, Jimar Enriquez Paharon. Maraming salamat sa comment mo. Napakaganda ng comment mo sa ating video, no. At yun na nga, tama naman si Kuyang, no, na kung saan ang security nga din is talaga advanced training yung mga nasa armored, no. Bagkos siya nga daw ay team leader pa rin naman ngayon sa ospital. Sa ospital kaya to si Jimar Enriquez Paharon. Ayan, maraming salamat sa pag-comment mo sa ating video, no. Ayun, katulad ng sabi nyo mga na itutuloy natin yung ating mga content na ito. Upo, kasi talagang i-motivate natin yung ating mga kasamahang ka-59 na kung saan minsan na panghinaan sila ng loob at minsan dinadown na nila mismo ang kanilang sarili na kung saan maliit daw ang sweldo, hindi raw maganda ang trabaho. So para sa akin kasi pag hindi maganda ang trabaho ng security at ramdam mo, ay huwag ka nang mag-security, mag-apply ka na lang ng ibang trabaho kasi nga marami naman trabaho pwedeng applyan, tapos papasok ka ng security, tapos pangangalandakan mo na, sasabihin mo na hindi maganda sa security, malit ang sweldo, ay di sinisira mo yung pangalan ng security or mismo yung sarili mo, pinapahiya mo, di ba? Kaya dapat kung saan ka naroroon, kung ano man ang trabaho mo, ipagmalaki mo yan. Ngayon kung halimbawa di mo na siya gusto, umalis ka, lumipat ka ng ibang trabaho, mag-apply ka ng manager kung qualified ka. Ganun lang kasimple yun, kasi sa security, kung ikaw ay hindi naman tapos talaga, sapat na talaga tayo dito sa minimum ang sweldo. Wala nang ilalaki sa minimum, minimum na nga eh. Ngayon kung gusto mong lumaki, magdagdag ka ng extra income or magdagdag ka ng business o kaya magdagdag ka ng kaalaman mo, kasi sa security naman pag mas may kaalaman, mas malaki ang sweldo mo kasi pwede ka mag-OIC, pwede ka mag-detachment commander, pwede ka mag-inspector, o pwede ka sa opisina, yung mga ganon, pwede ka maging first aider, basta lahat pwede mong gawin yan kung mayroon kang kaalaman. Pero kung nag-asa ka nga lang sa palakad na lisensya or walang alam talaga, talagang minimum ka lang. Ganun lang, matik yun. Isipin natin yung mga ka-59. So ayun, no, pakishare ng video na ito para may pag-asa po kayong manalo sa darating nating parapol sa December 20. Kaya share lamang ating mechanics. Maaaring mananalo kayo ng 5 tig-100 at yung 2 tig-250 at 500. Yan po yung ating pinaka-grand prize. At siyempre, maliitan lang tayo sa ngayon, pero sa mga susunod, lakihan natin yan. Kaya sa mga gusto mag-sponsor, welcome dito kay Kuya Isko Official sa mga sponsor. At yun na nga, sa mga susunod, lalakihan natin yan. At siyempre, ang mechanics, i-share lamang ang video na ito kahit hindi nyo mapapanood. I-share nyo lamang, makikita ko na yan. Isusulat natin yung pangalan dito at abangan sa December 20 sa live natin sa ating Facebook at YouTube channel. Sabado po yan ng hapon at malaman ninyo kung sino yung mga babubunot natin sa ating mga parapol na yan. So ayan po, no, mga kaibigan, dito lang yan sa ating channel Kuya Isko Official at sa ating isang channel Guwapong Biyahero TV at sa ating Facebook account Charles Francisco na kung saan yan po ay 20,000 followers na. Kaya maraming salamat sa mga nag-follow, nag-share ng ating mga video, mga nag-comment. Tuloy-tuloy nyo pong suportahan ang channel ni Kuya Isko Official dahil may balik po yan sa inyo ang ating mga gagawin dito, mga pa-premyo at syempre on the spot sa mga pag-iikot natin. Mamimigay tayo ng mga kagamitan sa ating mga ka-59. So yan na nga, no, ituloy natin yung kumbaga comment dito ni Kuyang na kung saan siya nga daw ay isang team leader na ngayon ng hospital. Ayan, congrats sa iyo kapatid, no? So ganun pa man, nasa security pa rin siya, pero nasa hospital na siya. Pero dati siya sa mga bangko, sa armor daw, team leader. So okay yan, good yan, marami siyang kalaman. Sa ngayon naman kasi, meron nga tayong isang congressman ngayon na nilalaban na dapat yung minimum wage is hindi lang pang NCR, lahat ng buong bayan natin is dapat minimum na. Kaya yung mga nasa probinsya natin is marang hindi na pupunta ng syudad dyan dito sa Maynila kung minimum na rin ang mga probinsya. So lahat naman yan pare-pareha minimum. Nagkakatalo nga lang yan kaya tumataas ang sweldo ng iba dahil sa oras. Sa iba kasi is 12 oras, may tinatawag na 12 hours duty. Pero ang minimum kasi natin is 8 hours duty lang talaga. Plus 4 hours OT yon pag halimbawa ikaw ay 12 hours duty. Yun yung mga kagandahan doon. Kaya sa mga 12 hours,
malaki po yan ang sinasahod, lalo na kung Monday to Sunday ang duty. Pumapalo po yun ng halos 30,000 a month, so 15,000 ang kinsinas. So ganun po kalalaki, wala pang holiday yun ha, wala pang, lalo na kung may mga holiday, pumapalo ng 16 to 17,000 yan. Kasi yung iba dyan, lalo kung halimbawa may mga allowance kung tawagin, no, mayroon kasi mga allowances and security, mayroong load allowance, di ba? Mayroong meal allowance, mayroong uniform allowance, lahat yan mayroon, kompleto yan. At sa uniform allowance naman, depende sa agency yan. Kasi yung ibang agency, ang uniform allowance ay mismong uniform na yung binibigay sa tao. Yung iba naman is kasama sa sweldo, pera. So ganyan yung ibang security agency. Ayaw ko lang sa ibang kumpanya na hindi security pero dito kasi is merong tinatawag kami na clothing allowance or uniform allowance. So yun, meron ding mga food allowance. So nadadagdag yun doon sa kung saan mayroong tinatawag nating minimum. At syempre, mayroon tayong insurance. Mayroong insurance security, di ba? May mga ganon. So at least dito is kompleto pag nasa company ka. Yun yung kagandahan pag nasa company ka. Kasi kung tutusin nga ako, ayaw ko na sana mag-security. Kasi nga sarili na lang sana tayo ng hanap buhay. Kanya nga lang, napagtanto ko na kailangan natin mag-company hanggang sa 60 years old. So kailangan tsaga-tsaga tayo sa company hanggang sa umabot tayo sa retirement pay. Kasi nga may retirement sa company. Ngayon pag magsolo tayo, wala tayong retirement. Kaya ang gagawin natin mga ka-59 hanggang 60 years old, kung aabot man tayo ng 60 years old, tsagain natin magtrabaho sa company kahit maliit ang sweldo. Dahil pag ikaw ay nakapag 60 years old na doon sa iyong kumpanya, siyempre meron na tayong mga tinatawag na retirement pay. Doon na tayo magsarili, no? Doon na tayo mag-retire, doon na tayo magsarili natin ng hanap buhay, kung anong gusto natin gawin kung tayo po ay aabot doon. Sana aabot tayo doon sa retirement pay natin. Kaya nga, bumalik ako sa security na dapat hindi na. Gusto ko na mag-iba ng trabaho. Kaya lang, napagtanto ko, nung nasubukan ko magtrabaho na wala sa kumpanya, medyo okay naman. Kaya lang, napagtanto ko na mahirap din dahil nga pagdating ng araw, wala kang dudukutin. Or wala kang mga benepisyo. Pagdating ng Pasko, December, wala kang 13-month pay kasi sarili mong kayod. At wala ka rin mga sa pag-ibig mo, wala rin. Kaya napag-isip-isip ko na babalik ako sa company para lahat ng benefits ay magiging okay uli. At aabot tayo ng halimbawa kung aabot tayo ng retirement doon sa isang company is mas maganda. Kung aabot tayo ng ating 60 years old, sana umabot tayo. Kaya tsaga hanggang sa maabotin yung 60 kasi nga napakahalaga na pagdating natin ng 60, meron tayong retirement, no? Na kung saan tayo yun doon talaga sasakto yung ating trabaho kung saan yung edad natin ng 60 to 65 years old. Kaya nga sa ating mga ka-59, bira lang ng bira mga ka-59 hanggat kaya. Huwag nyong isipin na inyong sweldo ay maliit dahil madidemoralize kayo. Basta isipin nyo lang, pag kayo ay nasa minimum, sakto ang sweldo ninyo. Pag kinuhulugan yung is ninyo at binibigyan kayo ng tamang pasweldo ng inyong agency, tamang benepisyo, ibig sabihin, good na yan. Tsagain nyo na yan. Ngayon, kung gusto mong mas lumaki ang income, mag-aral ka pa ng iba or gagawa ka ng ibang business mo para mas madagdagan yung income mo. Ganun ang diskarte ka 59. Kasi nga, sa minimum kasi wala nang itataas. Yun lang talaga yung minimum. Mayroon lamang tinataas yung minimum pag nagtaas yung minimum wage, no? Nagdadagdag ng minimum. Pero wala nang itataas doon pag susweldohin. Kahit nga mga empleyado ng bangko, actually, nagsisimula yan sa minimum eh. Tumataas lang yan pag tumatagal ka. Ganun lang naman talaga siya. So nagsisimula ka talaga sa minimum. Kasi pag matagal ka na, meron ka ng kumbaga may uupirang ka na ng sweldo. Ganon din sa security. Halimbawa kung matagal ka na sa security at mag-aangat ka na ng posisyon, kunyari maging detachment commander ka, offer na ang gagawin sa iyo noon. Maliban doon sa minimum, may mga i-offer sa iyo noon na karagdagan. Kasi nga kapag ikaw ay officer, may mga karagdagan yun na allowance. Yun yung mga pero hindi kasama doon sa computation yun. Kasi nga sa labor code is doon lang tayo, hanggang doon lang tayo sa minimum. Kung anong mga nakapasok doon sa labor code, yun lang ibibigay sa atin. Plus karagdagan na lang yung manggagaling sa kumpanya na ibibigay nila sa ating mga karagdagan kung ano yung inyong mapag-usapan. Ganun yung mga kapatid. Kaya sa mga ka-5 na natin na nasa minimum na nga, tapos sasabihin pa malit ang sweldo. Bakit? Ano ka ba? Tapos ka ba? Manager ka ba? Kung tapos ka, huwag kang mag-security guard. Pasok ka doon kung ano yung posisyon na po pwede mong pasukan para masasabi mo na malaki ang sweldo mo. So ganun mga ka-5 na natin na masyadong mareklamo yung iba. Pero ang totoo, hindi naman sila qualified. Ganun lang kasimple. So yan, dito lang yan sa ating channel, no?
Kuya Isko Official at Guwapong Bihero TV at syempre yung ating Facebook account Charles Francisco. 20,000 followers na tayo. Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-share na ating mga videong upload. At yun nga, pakishare ng videong ito para mapasali kayo sa ating parapol sa darating na December 20. Nakalive po tayo sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. At yun po ay bubunutin natin ang inyong pangalan. Kung sino mabubunot on the spot, tatawagan natin yan. Mayroon kayong Gcash, isisid natin yung panalo sa darating na December 20. Sabado po yan ng hapon. Mananalo po ang 5 ng tig 100 at 2 tig 250 at isang mananalo ng 500 pinaka big prize natin. Kaya medyo maliitan lang yan, pero ganun pa man, malaking tulong po yan sa ating mga ka-59. Kaya sa mga susunod, pag lalo kung may mag-sponsor sa atin, islalakyan natin yung mga pa-premium na yan dito kay Kuya Isko Official. Ayan po, no, at maraming salamat muli sa inyo sa mga nag-follow at nag-share. Tuloy-tuloy nyo po sana suportahan yung ating channel at ating Facebook. Kung kikita man yan, yun po ibabalik ni Kuya Isko sa inyo at yun po ay mamimigay tayo ng mga kagamitan ng ating mga Ka-59 security guard. Kaya maraming salamat sa inyo. Share lang, kapatid. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang lahat. Mabuhay. Kahit na ano man ang nangyari, Kuya Isko